Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Friday, September 29, 2023. So profit taking muna si PSE natin. So yun na pala yung last na green candle natin kasi di ba sabi natin medyo extended ng konti yung galaw natin. In-expect natin kahit paano meron pa siyang retouch dito sa MA 100 pero hindi na siya umabot. So nagkabusan kanina yung market natin. Narattle kasi yung market natin doon sa bagong rebalancing na naman. So nalaman natin kagabi after ng vlog natin, magiging blue chip si Nickel by October 4 o October 6 yung pinaka-date niya. And then si Union Bank, kaya nag-trending tong dalawa na to, biglang matatanggal naman sa blue chips natin. So kaya nag-spike si nickel natin and then nag-drop naman itong si Union Bank. So syempre nag-realign yung capital yung ating mga uh, fund managers naman sa kanya. So laglag tayo for today. So kabaliktaran tayo ng galaw ng global markets, paakyat yung global markets natin. And then nag-drop tayo 6,321.24. So nag-loss yung index natin, negative 1.01%. Kailan hindi natin makita yung yung natakpan naman tayo ng ang dami nangyari sa market eh. Natakpan tayo ng 5.49 billion na net foreign buy. So alam ko yung 5 billion na to para naman sa overnight placement doon sa mga shares na bumili kay Bloomberry natin. Kaya nag-drop siya eh. Biglang nag-drop siya ng 6% o 7%. Kasi yung bumili sa kanya is meron siya discount na 7% at 10 pesos. Ayan. So kaya po nag-drop din si Bloom. So in-expect ko kasama sa trending pero hindi naman nasama kasi mukhang sa kanya galing yung yung malaking net foreign buy for today's trading natin. Okay? So nag-loss tayo negative 1.01. So dito, umarangkada pa rin. Medyo malakas pa rin yung sipa niya kanina pero nag-start na siyang magkaroon ng konting, or rather, medyo malaki din siguro yung drop na yun. No? Pero yung pinaka-close niya, gain pa rin man siya as compared kahapon. Nag-up siya ng 3.19%. Pero mukhang meron na siyang sign ng profit taking kasi 'di ba overbought na and then extended yung price action natin. Tapos si nickel, ayan po mga lawa dito sa listahan natin sa trending stocks kasi nga po magiging blue chip na siya. Next week, 'di ba? September 29 ngayon. Bigla naman nag-upsurge yung price. So, hindi na tayo makasingin sa kanya kasi nag-up ka agad siya ng 13%, umabot pa ng more than 14% for today's trading natin. So, mukhang sa kanya napunta yung net foreign kasi net foreign sell itong si Union Bank natin nag-drop siya ng 8.77%. So si Nickel nag-up ng 13%. And then meron siyang net foreign buy na 115 million. Samantalang itong si Union Bank, meron siya net foreign sell na 151 million. Ayan. So talagang sinusundan ng ng investors natin yung kung sino yung mga nagiging blue chips dito sa market. Maliban lang kay na Bloom at saka CNPF kasi nalaglag yung mga price action natin. Okay? So FCG, nag-trending siya kasi breakout 5.63%. Congrats doon sa mga nag-atake sa kanya. Kahapon medyo pa siya, di ba? May pa-suspense pa kasi medyo nag-drop pa siya after magkaroon niya ng gain kahapon. So nag-correct siya, nag-retouch sa MA9 si FCG and then nag-bounce na po yung price action. All D, so diretso yung galaw. Meron siyang up na 3.2% for today's trading natin. And then si Meg yung isa dito sa trending pero hindi naman gumagalaw yung yung price. Kaya ang next na pinunta natin is si SGP kasi meron siyang price action. So nag-up siya ng 3.6%. Siguro marami nakapondo dito kay SGP natin kasi meron siyang parang breakout yung candle natin sa kanya for today's trading naman. Okay? So yun po yung ating mga trending stocks. Siyempre, majority kasi nag-drop yung index natin. Majority ng stocks natin, blue chips, laglag po yung kanilang price action naman. Okay? So disclaimer guys sa mga bago sa channel natin as usual, please don't forget to read po yung ating disclaimer. Pakibasa po na maigi yan. So yung ating review is for education purposes. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved dito sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin man. And then follow mo ko guys dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. So pag sinipag-sipag tayo, gawa tayo ng mga vlogs para sa observation natin sa reversal ng market, di ba? Kasi reversal na siya. Subscribe ka lang dito para updated ka sa reviews or kung gusto mo, since mag-start na ulit yung October, join ka dito sa ating trading community naman kung gusto mo ng guide sa trading investing sa Philippine markets. So, sa mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat po doon sa mga nanonood. Nabuhay yung mga views natin kasi sumipa si PSE.
Ayan, so para ma-updated ko po sa mga trading stocks natin kasi sila yung focus ng daily vlog natin. Company reviews, yung ating mga sample trades, yung mga basic indicators natin. So, yung iba kasi medyo hindi technical yung ano eh, di ba? Kasi kung technical bounce yung market natin, hindi ganun kalalaki yung ano eh, yung mga bounce ng mga stocks natin. So unusual, di ba? Ang tagal kasi natin sa downtrend eh. Tapos bigla nagkaroon ng ano ng spike si PSE. So nagsunod-sunod na. Pero ang bibilis ng galaw ng ating mga stocks, okay? So hindi na kinaya ng ating technical analysis. Fundamentals yung mga risk management plus yung ating mga PSE stock market studies naman natin. Okay? So follow mo din ako guys dito sa ibang channel natin. Crypto ko to para sa mga play card games. Kailangan ko na mag-vlog dito eh. Kasi pag hindi tayo nagkaroon ng vlog dito, matatanggal yung ano, yung AdSense natin. So anyway, hanap tayo ng ano, magandang topic later on para sa crypto ko to sa Facebook account. Follow mo sa social media para updated ka sa post natin. Ganon din dito sa Facebook page. Pili ka na lang po kung anong gusto mong puntahan. Sa mga articles natin sa website, dito sa Budegitik, dito sa US stocks, and then dito sa cryptos natin. Money earners, yung mga side hustles natin. So, medyo mahina yung ano ka. For the last week ng etong month na to, medyo humina. Pero first week, second week, medyo malakas siya. So anyway, na-exceed na natin yung ano, pinaka-peak na, alam ko 15K yung ano eh, pinaka-peak natin dito monthly sa kanya. So na-exceed na natin siya. So medyo maganda yung ano eh, yung kita natin during this month. Okay, so check mo na lang po kung gusto mo ng mga side hustles na pinagagawa natin. Yan. So tingin tayo dito sa ano, hindi ko pa nakita yung summary ng ano eh, saglit. Hanapin ulit natin. Inaantay ko lumabas bago mag-vlog eh. Hindi siya lumabas eh kay PSE. Okay, wala. Hindi siya lumabas. Tignan natin yung kanyang pinaka-website. Hanapin ko lang kasi maganda makita yung ano eh, summary ni Philippine Stock Exchange. Okay, wala. Wala pa, no? So, umuwi na maaga yung ano, nagmamanage ng site natin, Twitter natin para kay PSE. Okay? So, ito na lang, galing kay investor natin. So, the market experienced a total of 5.49 billion net foreign buy. So, yun nga. Ang tansya ko dyan, hindi ko naman nakita kung kanino yan, pero ang tansya ko is si Bloom. Kasi eksakto, 5 billion yung ano, yung top-up placement niya kagabi. So, baka yan yung nag-reflect sa kanya. Pero drop nga yung index natin, negative 1.01% dahil kina Bloom. Medyo malakas po yung drop nila. Okay? IDC Prime raises authorized capital to 300 million. East West, 0% siya. FDC minus 1.5. Nagkaroon sila ng joins East West Bank. Okay? So ABS-CBN, up siya ulit ha. So parang gusto ba niya na ano, medyo na masususpense ano, showtime natin. Denying its motion for reconsideration regarding its showtime ba. Baliktad yung ano, yung galaw ng price action ni ABS natin. So 12 days yata yung suspension ni ano eh, showtime natin. Converge, nag-drop ng konti. Bags 3 arrow rating in the latest ASEAN Corporation Governance Scorecard. Tapos si DMC, SEC, nag-drop yung dalawa. Named as the top performing Philippine listed companies by the esteemed Institute of Corporate Directors. Kasi yung although drop tayo ngayon, yung overall price action niya, stable siya, si DMC at saka si SEC. So ito na yung ano, nagpa-drop na market natin. Si Bloom natin, nag-drop siya 6.13%. Disclosed that it has conducted equity fundraising by way of placing subscription transaction by one of controlling shareholders of 559 million shares at the offer price of 10 pesos per share. So yan na ngayon kasi pag minultiply mo to, 5.59 billion. Ayan. So 5.49 billion yung ano, net foreign buy natin. So ibig sabihin meron tayong 100 million na net foreign sell as compared kahapon na galaw po ng ating market. Okay? So yan na po, yung hinahanap natin na 5 billion. So the board of Bloomberry authorized equity fundraising through placing and subscription transaction. So ang tanong dyan, kasi medyo nag-drop yung price niya, di ba? 7% discount kasi yan eh, 10 pesos sa presyo niya kahapon. So ano ba to? Yung mga shares na hindi niya nilalabas, dadagdag ba sa kanya? Bibigat siya. Kaya po bumagsak si Bloom. So tingnan natin. Axilom receives a 2 Golden Arrow Award from the Institute of Corporate Directors. Ano ba to? Okay, yung mga support natin last time. Sobel de Ayala returned as Director of AC. Magaling na yata siya. So, Globes, GCAS partner with the SEC investigating financial fraud
to help boost enforcement against online frauds. HTI receives cash dividend from unit. SEC intends to file motion for reconsideration before regional trial court. Meron siyang penalty na 3 million. So anyway, nire-raise niya yung etong case na to. AC prepares ACB1 redemption. PLDT increasing its investment in new assets. FLI dissolves non-operating units. Ayan, si Ma'am April. Bloom sold 559 million new shares at 10 pesos. Overnight placement. Ayan, di man lang nagparamdam si Bloom natin na may investor pala siya na papasok. Asia United Bank's payment and Alipay. Cebu expects growth of substantial aviation fuel. Jollibee opens its first ever drive-thru in Singapore. Okay? So, nakailan Jollibee na ba dyan? Dito sa Malaysia, ang dami ng apat yata o 5 na yung kanilang franchise. UBP, lender exceed PSE as SSS 10% in UBP was reclassified from public to non-public. Ayan. So, yung public float. So, ang laki pala 10% si SSS. Bumaba yung earnings ng SSS natin. So, 2 subsidiaries of IDC high capital stock. Tapos yung galawan kahapon dito sa market natin. Dito sa US market, nag-up sila eh. Tapos yung EPHE natin, tingnan mo, nag-up din siya ng 1.21% pero baliktad yung ginlaw natin. So ibig sabihin, magde-drop din to. Bukas, pansinin natin kung sumabay yung representative natin sa US market. Pero okay sila. And then, nagbaliktad tayo, di ba? Nag-okay sa US and then nag-drop tayo. Kasi nung nag-drop sila, umakyat naman si PSC market natin. Okay, so ngayon malakas si futures dito sa US market natin. Okay? So silipin po natin mamaya. So guys, yung ating Patreon, ayan, mag-October na naman. So yung mga gustong sumali sa trading group, gusto po ng guide dito sa Philippine Stock Market Trading Investing. So check mo lang po yung ating Patreon channel naman. Okay? So gusto mong support, pwede rin po dyan sa Patreon natin. Okay? So refresh natin to sa 2Trade Asia Prime natin. So umaga pa lang, medyo naglalaban na yung red saka green dito sa market. Ang bumigay siya mga 940 siguro to 950 bago mag-10. Nag-drop siya hanggang sa medyo bumabawi tayo ng second half pero pre-close binagsak ulit tayo. So 6.5 billion traded value minus 1.01% pero mataas pa rin si Intex 6,300 as compared, di ba? Halos nag 6,000 tayo, below 6,000 yung pinakamababa natin for this year. So panalo si mining natin, gawa po niya ni nickel, nag-up siya 2.54%. And then tinamaan dito si service, nag-drop siya ng 1.69%. At saka si industrial natin, nag-drop siya ng 1.36%. Pero kung titignan mo yung galaw, UBP yung humatak dito sa market natin, minus 8.77. Majority is red siya. So konti lang nag-green. BPI, si Ali at saka si BDO natin. So Bloom, pangalawa sa humila, nag-profit taking na si Monde, minus 5.94. ASN, so trap ba yung breakout? 3.35%. So ang dami nag-drop. Tignan natin next week kung mag-recover. 5.49 billion net foreign buy. Gawa po yan ni Bloom. 55% foreign participation and then 45% local participation naman. So ito yung mga winners natin. Siyempre, nanguna dyan si Nickel. Hindi na siya bumaba, no? So nag-stay na siya dito sa more than 10%, 13.33 yung closing. So yung iba, significant is yung iba mga penny stocks kasi yan eh. 5.63 si FCG nag-breakout. Inex 4.31, si LAN 3.9, SGP pag-usapan natin 3.66, SSP buti nila nakabalik si SSP 3.21%, sa si dito 3.19%, si Arabuhay din nasa 2.9%. Okay? So sa losers nanguna si AP nag-drop din pala, si Ani, ayan. Nakakatakot yung mga spike na yung stocks natin, no? Si Ani nag-spike nung nakaraan, si Green, tapos biglang manta-trap. So Ani minus 9.39%, si AP minus 6. So hopefully nakalabas ka. Kasi bumalik siya sa trend niya last time, di ba? So laki ng ginalaw. Bloom minus 6.13, 5.94% si Monde, si Green minus 4.4,
Laki ng drop ni TEL, 4.23%. Lotto, 3%. Pure Gold, minus 2.86%. GGS, minus 2.31%. So, bloody red yung mga port natin ngayon. Ang daming stocks na medyo nag-drop po talaga yung kanilang price action naman. Okay, so refresh ko yan. And then pag-usapan natin yung trending stocks natin. Hindi ko nang bago yung mga indicators natin. So anyway, resistance, nag-resist yung dito. So meron siyang false breakout kahapon. So nan-trap siya. Kasi akala natin nakabalik na siya, nag-break siya dito sa 'di ba? Yung sabi natin ito yung box na binabalikan ni PSE market pero hindi naman siya natuloy. So nauntog tayo dito sa resistance. So sige, 6.4, 6.4 na lang lagyan natin. Kasi umabot naman tayo. 6.4 yung pinaka main resistance ng index natin. So tingnan natin kung saan magbabounce si PSE. Ang next na support is dito sa 6,300 pag medyo mahina. Tama, mga 6,290, 6,280. So dito, di ba? O 6,3. So depende na lang sa galaw niya. Worst case scenario, retouch tayo dito sa MA20 ng pinaka-index natin. Okay? So magpa-profit taking sa yung iba kapag patuloy na bumabagsak si PSE market. So above pa rin naman, RSI 50, and then okay pa rin naman yung ating MACD formation sa kanya kasi nga medyo maganda yung arangkada natin for this week. So 1, 2, 3, 4, 5, di ba? So umakyat tayo yung pinaka-peak natin is 3.9% sa index and then ngayon is more than 2% na lang yung up. Pero marami pa rin dyan yung maganda yung galaw. Siyempre, sina dito, yan yung mga malalakas yung galawan. Sinaw, hindi ko nakita kung ano eh. Nag-green siya for today's trading natin. Okay? So ito po yung galawan sa US market. So mukhang malakas. Bumabawi yung mga stocks ko dito sa US. So Nasdaq futures 0.75%, Dow futures 0.5, malakas. S&P is 0.5% din siya. So kahapon is malakas yung closing natin, and then sumabay na rin si European market, okay din. So parang nagtampo lang si US, bumabalik din yung price action niya. So nag-worry yung karamihan dito sa US kasi ilang araw nga po na diretso yung correction naman niya. Pero ngayon okay na, second day na berde. Tapos pagdating dito sa Asia, yun nga, baliktad tayo, di ba? So last time nung laglagan dito sa Asian market, si Philippine market yung medyo maganda yung galaw. Pero ngayon sila naman yung maganda, and then yun nga tayo naman yung pangit yung galaw. So kasama natin si Malaysia. Ayan si KLSE index nag-drop ng 1%. The rest global market is okay naman po yung galawan natin diyan. Okay? So dahil diyan, kagabi pa lang nag-breakout na nag-breakout rather, nag-up yung move ni Bitcoin. Umabot siya ng 27K. So may konting pullback ngayon. Ethereum 1.6K and then si BNB is 200. Balik sa from 210, 208 naging 215 si BNB. So bumawi ngayon yung galawan dito sa mga cryptos natin. Minaman ko din si TRX kasi may mga TRX tayo na na tokens, napabayaan na ba natin? So hindi natin ma-appreciate yung galaw ni Bitcoin unless siguro ang trade nyo is futures, di ba? Kasi 1% is pwedeng maging 100%. So depende sa leverage na nakalagay naman sa kanya. Okay? So yun lang po yung global markets. Refresh ko ulit to para hindi tayo mag-close. And then pag-usapan natin yung trending stocks. Unahin natin kay dito Natix. Congrats pa rin kasi kahit na meron siyang pullback dito sa ginalaw niya, malaki pa rin naman. So sobra-sobra pa rin naman yung binalik na capital nitong si dito natin. Mantakin mo, di ba? So since na yung pagka-bearish ng PSE natin, tinalo ni di ba? Tinalo ni dito kasi nakabalik na siya sa level niya nung around January, February. Kasi yung downtrend natin dito parehas sa PSE market. Okay? So panalo pa rin yung mga nag-accumulate dito sa bandang baba sa kanya. Kaya lang meron siyang pullback kanina kasi overbought na masyado. Medyo obvious na yung niya yung galaw niya. So 84% RSI na. So medyo medyo nakakatakot sumalo, di ba? So tingnan natin kung saan siya magkokonso. Meron siya na-establish na small support dito sa siguro 3 pesos na lang, no? Pinaka-support. Psychological na value o pwede dyan sa week ng candle. Meron pa rin naman siyang volume eh. So, tingnan natin. Interesting to see kung meron pa siyang spike for the coming few days despite na umarangkada na siya ng 60%. Umabot na siya, 60%. Grabe laki ng
ginalaw ni dito natin. Okay, so tingnan natin yung kanyang pinaka-price action. So sa lahat ng trending stocks, wala akong nabasa na wala akong nabasa na catalyst po. So bantay-bantay tayo kung next week ano yung maging catalyst sa mga stocks natin. Ngayon wala eh. Kahit nagtitrend yung stocks, wala tayong makita na catalyst. So dito, nag-up siya 3.19%, 631K. So meron siya net foreign buy. Call BDO ang buyer and then call BDO yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So yun lang yung galawan natin sa kanya. So take note mo yung stress ang ano niyan. Kung hindi, retest tayo dito sa 2.8. Overbought na si dito po natin. Okay? Next, nickel. So congrats din sa mga nag-aabang kay nickel. Yung mga hindi bumitaw sa kanya despite na marami siyang false breakout dito. Nag-false breakout dito, false breakout dito. And then marangkada siya. Yun pala, meron siyang inaantay na news. So halos isagad siya dito sa resistance sa bandang taas dito sa 6.3 yung pinaka-resistance natin, and then hindi siya nagkaroon ng weak, no? So ibig sabihin strong siya kasi yun nga may bumanat sa kanya, merong lumipat yung mga galing ng UBP, lumipat dito kay nickel natin. So nag-up siya 13.33%. Hindi natin na-experience kay CNPF at saka Bloom. So net foreign buy is 115 million. CLSA Wealth, Macquarie, Salisbury, yung buyer, and then Call FMS, Maybank, yung ating pinaka-main seller. So unexpected na unexpected na announcement which led to nickel upsurge ng kanyang price naman. Okay, so dahil dyan, ang lakas ng sipa, umakyat tayo dito sa overbought, nasa RSI 75 na yung ating pinaka-main RSI. So laki ng volume na. So interesting to see kung kaya niya i-sustain yung support. So ang support natin sa kanya dito sa baba, sa gap, 6 pesos. Yan. So kasi nilampasan niya itong box natin na to. So lumipat siya dito sa bandang taas. Grabe yung sipa ni nickel. So tingnan natin yung 13.33% pala yung pinaka-actual na value naman niya. Okay? So yun na po yung catalyst natin yung ating net foreign buy plus magiging blue chip siya by October 4 or kung hindi ako nakamali, October 6 yung si nickel. Next, so syempre tinamaan is si Union Bank. So parang ginaya siguro yung nangyari kay Metro Pacific Investments. GSIS, bumili ng maraming shares sa kanya, kinonsider siya as non-public. Yun pala, yung itong si Union Bank, nasa kanya pala si SSS. So may hawak siya na 10%, classify as non-public. Dati public pala yung classification. So syempre, magle-less than 20% itong si Union Bank sa public float. So kaya tinanggal siya sa listahan. So ang bilis ng di ba, rotation natin ngayon. Dati kasi inaantay pa yung mga pa-December, mga ganon, November, bago magkaroon ng palitan. So ngayon, 1 week lang, palitan na kaagad yung mga stocks natin. Okay? So anyway, nag-drop siya ng more than 8%. So lagay natin as support 62.2 and then open muna yung resistance natin sa kanya kasi meron siyang gap. So pwede rin naman dito sa 65.29. Akala ko din pa-recover na si Union Bank ko. Kasi nasa support siya eh. Kung titignan mo naman yung price action niya, pwedeng sabihin na nasa support pa rin siya. Okay? So anyway, nag-breakdown na. So bumigay na dahil lumabas po kasi yung ibang investors naman natin para lumipat kay nickel. So yun yung classic na na kapag natanggal sa blue chip yung stocks. Nangyari na kay Ali last time eh. Lumalabas yung mga foreigners, diba? Tapos pumupunta sila doon sa mga bagong ginagawang blue chips. So kaya dati last time naman tanggal si sa sa rebalancing si Ali yung sinasabi ko naman. Okay? So Union Bank nag-drop siya ng 8.77%, minus 151 million net foreign sell. Papa call ang buyer, JP Morgan yung saka si Regis Wealth yung mga foreigners na lumabas naman sa kanya. So sila yung nag-drive ng price action. Next, okay, to medyo good vibes. FCG, so breakout tayo. Kala ko kala ko ito na yung parang magpo-post muna si FCG. Pero nag-retest siya, tingnan mo. Nag-retest kasi nag green siya eh tapos binuhusan ng close cap. Binabantay ko din to kahapon eh kasi okay sana to na setup niya kahapon so nag-red. So ngayon kanina umaga ni-retest yung MA 100 so yan yung pinaka-support natin sa kanya. So nagkaroon siya ng flag, di ba?
may breakout siya sa flag formation. So interesting to see kung maka-breakout siya dito sa 0.75 kasi ito yung pinaka-resistance niya last time naman. So meron siyang volume. Tingnan natin kung may follow-up yan by Monday. So maganda makita. And then malayo pa naman siya. Nasa RSI 65. Hindi pa siya overbought and then okay din yung trend. So may volume, may tagatulak si FCG. So interesting nga to see para makalabas tayo dito sa 0.76 na box and then syempre pag nakalampas siya dito tayo titingin na trading range naman para kay FCG natin. Okay? So okay, good yung good vibes yung move. Kailan kasi to wala yatang foreigners to eh. Okay. So meron siya net foreign sale 1.7 million, 5.63% up. Star All Bernard ang buyer, Star All Call yung ating pinaka main seller. Next na winner, All D. Okay, so binomba na volume si ayan, parabolic din yung galaw natin, diretso yung RSI at maganda yung MACD, maganda yung volume after ng breakout. Talagang tinulak ng tinulak and then ayun so nag-breakout na tayo. MA 100 yung usapan natin dito last time, di ba? So naka-breakout na siya sa MA 100. Next is 0.2. Ayan. So interesting to see kung makaabot siya diyan kasi yan yung isa good sign, di ba? Kasi last time dito nag-breakout siya January. So hinatak naman siya ng sentiment ng market, di ba? So ngayon medyo maganda yung galaw niya. So nag-breakout siya ulit, bumalik dito sa MA 100. So tingnan natin kung yan na yung overall na reversal, strong reversal para kay Oldie kasi last 4 candles niya sumisipa talaga yung yung price action, so more than 10% na rin. 12% yung ginalaw nitong si Oldie naman natin. Okay? So wala siyang news, reversal lang siya yung nangyari. So nag-up siya ng 3.21%, walang foreigners. Call video ang buyer and then DPI call yung ating pinaka-main seller. And then lastly, si SGP. So siguro nag-trending to kasi meron siyang setup. Nahanapan ko din ng catalyst kanina pero wala. So tingnan natin. Normally locals to, di ba? So kasi pennies. Tama ba? Nag-penny stock na ba to? Synergy Grid SGDP natin. So nag-up siya 3.66%. Net foreign sale. 5.5 million pero kinaya niya, tinulak niya. FMS Timson ang buyer. Coleman na rin yung ating seller. So nung naghanap din ako kahapon, sabi ko sayang si kahapon itong si SGP. Kasi hindi niya tinuloy, di ba? Kung yung mga naghanap ng mga pwedeng i-trade na stocks kahapon, so hindi siya natuloy. Bumagsak. Pero ngayon, tinuluyan na niya. So, interesting to see kung kaya din niya bumalik dito sa MA 100 kasi tagal din eh. Since January, below siya ng MA 100. So, valid na reversal kapag medyo maka-breakout siya dyan kasi ang tagal na nandyan yung pinaka trend ng price action natin sa kanya. Okay? So nauntog siya sakto may sinusundan yung mga chart natin. Okay? So interesting to see kung yung 5 billion na sumalo sa kanya na local is kayang itulak pa by next week. So okay yung RSI and then okay din yung MACD formation itong si SCP natin. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. So binuhusan yung Good Friday sana kung kahit nang stay lang tayo dito sa 6,300 pero nonetheless okay naman kasi may visible na na reversal si PSC natin. So antay na lang ulit sa rebound ng mga stocks. So dito natin makikita, di ba, nag-drop majority ng stocks. Dito natin makikita sino may karga na magre-rebound sa next na upward move o reversal sa pullback nitong CPSE naman natin. Okay? So yun lang muna, aral muna over the weekends. So bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Calabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys, open yan. And then dito sa Crypto Ko To, Facebook account, Facebook page, Bodega Pig, Money Earners, Twitter, Patreon sa mga gusto ng guide sa trading, investing sa Philippine market. Sali lang po kayo sa Patreon channel natin. Yun lang, maraming salamat. Happy weekends po.